Okay, good morning po muli. Ayan, gusto ko lang po kayong bigyan ng update dito po sa pinapagawa ng may-ari po ng farm na ito. Ayan, nagpapahukay po siya ng earth pond sa tabi po ng kanyang concrete pond. Ayan. So, update lang po tayo. Yan, nasa 1 metro at kalahati na po yan. At yan, konti na lang yung huhukayin. Yan. Siguro 2-3 araw na lang ito, tapos na ito. Tapos yan, meron pang nandito pa yung mga gumuho na nandyan sa gilid. Yan. Ang plano, hindi na po pa-slide, pa-slant ang gagawin dito. Ang plano po ay lalagyan po ng concrete itong buong paligid na ito. Yung buong paligid lang naman, pero yung ilalim mula ng flooring po ng concrete. So diretsong lupa na po yung ilalim. Okay? Yan, ko-concretean na yung gilid, lalagyan na ng pader na kagaya nito. Yan. Papaderan na siya upang hindi na po siya gumuho. Ano po? So kung may budget naman po kayo, bakit hindi nga po concrete na lang ang gamitin ninyo? Ano po, maganda rin po 'yun at mas matibay kung may budget kayo. Yan. So, 'yun. Kapag may budget ka talaga, mas maganda yung mapapagawa mo sa iyong palaisdaan. Yan. Marami na akong nakitang ganyan, puro concrete po yung gilid tapos ilalim po yung lupa po yung ilalim. So maganda rin po 'yun, maganda po 'yun. Ano po? Ito, medyo makapal-kapal yung tambak nito. Kapag may concrete na po ito sa ilalim, yan, papantayin na po yung tambak po na yan para hindi po siya gumuho. Okay? Yan, tapos ang plano dito, kung mapapansin nyo, wala siyang drainage, yung labasan ng tubig or yun nga, labasan nga ng tubig dahil kapag umulan, syempre, kasi kapag malakas ang ulan, mapupuno to ng tubig. So ang plano ay lalagyan na lang ng wala na siyang drainage, hindi na siya magtutubo. Pwede kasi magtubo doon pero wag na. Ayun ang sabi nila nang nagagawa po dito. Okay, so ang plano ay lalagyan na lang ng submersible pump. Yan, kagaya po niyang nakikita ninyo. Yan po yung submersible pump. Yan din yung ginagamit ngayon dito upang maigay ang mga tubig na yan, upang dire-diretso at maganda yung pagkakahukay. Yan. Gagamit na lang ng submersible pump. Siguro ilalagay daw sa gilid o bandang gitna. Hindi po natin alam. At nakakonekta na siya sa kuryente. Kapag umuulan o kapag mataas yung tubig, babawasan na lang. Bubuksan na lang yung submersible pump at yun po ay nakalubog na. Okay, nakalubog na po yun. So may tubo na po siya na nakadirekta sa labas. Kapag umulan ng malakas, bawas na lang, pipindutin na lang sa switch upang mabawasan, upang gumana po yung submersible pump na yun. At papatay na lang kung gusto nang patayin. Ano po? Maganda po yung idea na yun. Yan, para talagang maganda yung pagkakahigop ng tubig, kasi kung lalagyan mo ng drainage, maghuhukay ka pa ng malalim doon sa gilid. Kung gusto mo yung drainage ay nasa ilalim, ano po, mas maghuhukay ka pa ng malalim doon sa likod upang makuha yung tubig, or kung di naman sa ilalim, dito sa gilid maghuhukay ka pa papunta doon. So yun po yung nagiging isa sa dahilan kung bakit minsan ay nasisira o bumabagsak yung lupa sa gilid. So dahil sa tubo o yung mga drainage na ginagawa kapag hindi po maayos. Ano po? So yun nga, isang nakitang dahilan, isang nakitang paraan upang mas madaling paraan ay gagamit na lang ng submersible pump. Okay? So yun, malapit na po itong matapos. At para po ito sa breeder, lalagyan po ito ng mga breeder. Tapos dyan naman po sa side na yan, maglalagay po dyan ng circular tank. Okay, so maraming plano dito sa lugar na ito. At gusto ko ipakita sa inyo itong kung
kung gaano kalakas itong water source nila. Yan, no? Lakas po yan. Hindi ko alam kung 2 horsepower yung nakalubog sa ilalim doon. 2 horsepower yata ang nakalubog na water pump. Ano po? So nilalagyan natin ng tubig yon kasi sa Monday, December 8 ngayon, 9, 10, December 11, sa Monday ay mag-sizing na po tayo. So nilalagyan po natin ng tubig yon upang doon natin ilalagay yung mga malalaki. Yan. So magandang panahon ngayon. Okay? At dire-diretso pa rin sa manok ang pagpapakain. Yan. Hindi ko lang alam kung plano nilang lagyan ito ng net sa gilid para yung mga palaka o yung mga insekto o yung mga hayop, mga hayop yan na po pwedeng lumusong doon sa tubig ay hindi po mapapunta. Okay? So yun lang po yung update. Ano po? At mano-mano po yung paghuhukay po dito. So siguro nasa 2 weeks, 3 weeks na po ito na hinuhukay. Yan, tapos yung mga lupa dito lang nakatambak. So papatagin pa naman po yan. Ano po? So yun. Ito siguro lalagyan din ito ng huhukayan din ito itong lupang ito. Itong gilid na ito. Actually ito nga lalagyan pa nga ito ng isang concrete pa daw. Yan, dudugsungan. Okay? So isang concrete pa itong lugar na ito. So bali 1, 2, 3, 4, 4 na concrete tapos dudugsungan pa dito. Yan. So magiging 5 na. 6, pwede rin yung 6. Ano po? So kapag may pera ka, kapag may budget ka, talagang dire-diretso lang na pagpapagawa at sa pagpapagawa mo, dire-diretso din naman yung pagpasok ng pera dyan kapag natapos na po yan, kapag humaharvest ka na po dyan. Ano po? Basta may area ka, yan. Gamitin mo na lahat ng pagkakataon para makapagpatayo ng mga pan. Okay? So, yun lamang po. At ito na po yung update. Malapit na siyang matapos. Hanggang sa mahulugan natin ng mga isda, yan, papakita ko po sa inyo. Ano po? Okay, so kung may mga katanungan po kayo, message nyo lang po ako. Tawagan dito sa number na nandito po sa title po ng video ito. Message or text, yan, or call. Pwede nyo po ako at kontakin nyo po ako sa Hito Kaalaman Facebook page, Facebook account. Meron din po ako nyan. Hito Kaalaman po ang pangalan. Ano po? So muli maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.